Ako po ay si Hazel at ako ay isang funeral event planner. Meron palang funeral planner. Yes, much more it is needed. Why? In a wedding industry, you plan your wedding like 6 months. You have time to plan for the wedding or the event itself. In funeral, wala. In 24 hours, you have to put the event together. You have to get the food, you have to get the funeral home. And this is the time also that the family cannot decide well, cannot decide properly. So they has to get someone who will help them decide what they need, they would need in that particular event. Ako po si Angel Hazel with wings. Ano po ba ang isang funeral event planner? Ang funeral event planner po ay katulad ng isang wedding planner. Anong pagkakaiba ng wedding sa funeral? Kung sa wedding, ang importante ay ang bride and groom at ang lahat ng pagpaplano na ginagawa dito. Sa funeral naman, ganun din. Dito naman, ang mas higit na importante ay yung mahal natin sa buhay na nawala. Sa wedding, kailangan pinaplano mo at least 6 months before. Sa funeral, kailangan tomorrow meron na. Kailangan tomorrow, start na yung week. So, doon kami ngayon pumapasok. Somehow, alam na namin kung ano yung procedure, kung ano ba ang sunod na gagawin sa ospital. Ganon din kung namatay naman sa bahay. Remember, death is something that we didn't plan. So, lahat tayo ayaw natin pag-usapan yun at hindi natin alam kung ano yung mga gagawin. So, calling a funeral event planner, makakatulong po sa inyo. So, sunod-sunod yung gagawin, regardless kung nasaan po kayo. May mas kakaibang serbisyo ang funeral event planner. Most of us, hindi takot sa patay. And that is the spine of our service. When you say hindi takot sa patay, it means we can show care without fear. May mga event planners kasi, ang ginagawa nila ay sila yung maghahanap ng caterer, sila yung mag-aayos ng mga bulaklak, sila yung kukuha ng pari, sila yung kukuha ng funeral home. But the funeral event planner, sila yung mga pupunta dun sa lugar at gagawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng maybe ng pamilya. Example, dress the deceased. Pull out the body. If nobody knows how to post-mortem, pwedeng sila yung gumawa nun kasi alam nila yung gagawin bilang funeral event planner. Dumadating kami sa point na sa first call, pag hindi na kaya or minsan hysterical, pag hindi na kaya nung kausap namin kung ano talaga yung gagawin, pumupunta kami doon kung saan, nasaan sila. Whether it is in their home or it's in the hospital. Hindi lang po ito yung bulaklak or pagkain or mass or photo and video. No, we start sa deathbed. That's the difference between an event planner and a funeral event planner. Pag dumating na ang panahon na may tumawag po sa akin na wala silang plano or inquiring, ang una kong tinatanong ay, nasaan po sila? Pangalawa, nasaan po yung pamilya na nag-pass on? Kasi po malalaman natin kung ano ang sasabihin nating procedure o paano natin ma-assist ang family kung alam natin kung nasaan yung deceased or yung nawala nating mahal sa buhay. Example, nasa ospital, alam na rin po namin kung ano-ano ang sunod-sunod na mangyari sa ospital at kung ano yung mga kailangan naming i-assist sa family. Ano yung dapat nilang i-expect. The same goes if sa bahay. Sabay po yun. Pati yung pagpaplano natin kung ito ba ay mag-cremate or traditional or katoliko ba sila, religion nila, yung mga ganun po. Kasi everything is important para makapag-decide po kami kung saan din namin sila ilalagay. Example, may pamilyang tumawag at hindi namin naitanong kung ano ba ang lugar nila. Pwede kaming kumuha sa Araneta, not knowing na taga-Sukat Parañaque pala sila. In the comfort of your home, pwede na po kasi kaming mag-inquire, kumuha ng mga options natin from different funeral homes. And then we can send it to you at kayo
with your family, you can decide that without any pressure coming from the funeral home. You tell us kung sino ang napili nyo, and then that's the time that we call that funeral na, okay, ready na sila to get their loved one. It will save the family from going from one funeral home to another. That itself is already not traumatic, pero medyo nakakapagod na yon. Hindi pa natin minimension yung stress or yung trauma from losing a loved one, and yet you are here again facing another group of people na kailangan mo ng desisyon. Siyempre yung family na gulong-gulo, hindi na makapag-decide, si Angels na yung makikipag-usap dun sa funeral home nung mga bagay na kailangan lang nila. Kasi nga, di ba, ang nangyayari, at karaniwan to, dahil yung pamilya ay gulong-gulo na, pagod na, oo na lang sila ng oo sa mga ino-offer ng mga funeral homes. Alam na ng mga funeral event planners what the family needs and what they require from a certain funeral home. May iwasan na natin yung mga add-ons, may iwasan na natin yung mga upgrades na alam nyo yan, may iwasan na natin yung may mga additional, at etc. etc. Kami po ay hindi taga-funeral home. Ulitin ko, hindi kami nagtatrabaho sa isang funeral home. Pero, contact po natin ang karamihan ng funeral home from Luzon, Visayas, and Mindanao. Masasabi ko po, as a funeral event planner, na medyo matagal na sa industriya, meron na po tayong magagandang relationship with different funeral homes. Let's say, tapos na tayo sa funeral home, nakapag-decide na yung family. Ang next naman doon ay coordination for the retrieval or pull out of the body. So, tatanungin ko doon, sino po ang nandyan sa hospital, sino po yung may iwan, sino po yung nakapirma sa death certificate. Kasi, ang totoo niyan, hindi naman yung buong pamilya ang dapat naiiwan doon sa hospital. Normally, what I say, I will ask the family to go home and rest. And sabihin na yung isa doon or yung nakapirma, kung sino man yung taong na-assign ng buong pamilya na siya yung magre-represent, siya ngayon ang pababalikin natin at kausap natin. So, unang gabi pa lang, pinagpapahinga na natin yung pamilya to prepare for the next stage. And ito naman yung celebration of life. We want the rest of the family to rest kasi we want them to feel, to grieve, and to be present in their celebration for their loved one. Ang nangyayari po kasi, sa dami ng mga dokumento, sa dami ng mga inaasikaso nila, ang gusto na lang nila matapos yung funeral kasi napapagod na sila. Hindi talaga nasi-celebrate kung papaano yung celebration of life. Minsan dumadaan na lang. And then after nun, dapat pala ginawa natin to, nasasayangan sila dahil hindi nila nagawa sa pamilya nila. Maganda na bigyan sila ng pagkakataon na makapagpahinga at makapagplano. So once na pull out na yung body ng mahal natin sa buhay, the family will go home. I'll ask them to rest because it is where the angels again will step in. So si angels, sila naman yung nakikipag-usap sa embalmer, sila naman yung nakikipag-usap sa funeral home, coordination sa damit, basta anything na kino-coordinate bago magsimula ang wake. So, it entails the clothing, the documents na akala natin simpleng dokumento lang, ang embalming, ang pagpapaganda, at preparation ng lugar mismo kung saan siya mag-uwi. So, once natapos na po yung mga standard procedures sa funeral home, doon naman ngayon papasok yung planning for the celebration of life. Yan na po yung choosing of flowers, food, yung mga masses, daily masses, program, kung meron din mga magsasalita everyday. Diyan na rin papasok yung gusto nila ng may Zoom, diyan na rin papasok yung gusto nila ng may kakanta, may quartet, at kung ano-ano pang klaseng celebration na nakikita nyo sa isang happy event in life. Kasi funeral is as important as our celebration in life. Like the wedding, the birthday, ganun din ang funeral. So why not prepare it the way you prepare this happy celebration?
ba isa sa mga ginagawa ko na ngayon? Dahil sa tagal ko dito sa industriyang ito at sa tagal na ginagawa namin, binild itong group na ito, itong team na ito, may mga individuals or family na tayo na ina-arrange pero malalakas pa sila. Siyempre, kung nagpaplano ka na kung paano yung magiging celebration of life mo or yung send-off mo, kung ano yung gusto mong makilala ka, kung saan mo gustong maalala ka, yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin ng mga tao sa paligid mo. At i-execute nila pag wala ka na. Marami ng ganyan ha. Minsan nga may mga nagsasabi sa akin, uy, nung buhay siya, ito yung sinabi niya. Ganito yung bulaklak to na sinasabi niya. So ngayon, buhay ka pa. Aside sa peace of mind, meron ka pang bonggang exit. Dahil ikaw mismo yung nagplan. Di ba? Anong contract namin? Tiwala lang. Dati nga po mag-isa lang ako, but ngayon, I really have to make sure that we are a team. Kasi paano ko ako yung mauna? Sinong gagawa noon doon sa nagtiwala sa akin? Anong mahirap sa funeral event planning? Well, yung unang tawag lagi, mahirap yon. Yung first time mong makikilala or first time namin pupuntahan or makakausapin yung pamilya, yun lagi ang pinakamahirap because hindi natin alam anong pinanggagalingan nila. Lahat naman kasi may iba-ibang way kung paano tanggapin yung death in their family. So, minsan may galit, minsan may sobrang lungkot, yung makausap, yun ang pinakamahirap. But once we already sent the message to the family that we are here to assist you and we are going to make the celebration with you, with the family, once they laid out their trust, okay na yun. Unforgettable first call. Suicide. Kasi kahit takot-takot ako sa ganung case. But with God's grace, yeah, I was able to pull it through. I was able to assist the family from deathbed to the funeral home, to the celebration of life, until the body were cremated and hanggang i-in-earn siya. God. Another one, baby, toddler, kid. Yan. Kasi isa akong nanay. So, I have to put aside being a nanay, yung feeling ng isang ina, and focus. Another thing, kapag yung tumawag sa akin is a familiar number. So, ibig sabihin, either family or friend. Tapos yung hindi sila tumatawag palagi, tapos biglang tatawag sa'yo. Yung, ano, may something na nun. Set aside mo yung being ikaw. Tapos, kailangan isuot mo na agad yung angel wings at yung halo mo in order for me to serve them. Otherwise, pati ako masustress. Ano yung mga challenging things na hinaharap ko? Likas naman sa ating mga Pilipino yung matulungin, diba? May nawala sa isang pamilya, yung mga relatives magdadatingan yan, lahat yan mag-o-offer. At likas din yung lahat sila magbibigay ng inputs na minsan yung pamilya nalilito na. Pero ang lagi kong ginagawa doon, kinakausap kong pamilya at sinasabi ko sa kanila na, wait lang po, you have to focus, ano ba yung nararamdaman nila? Kasi sa ganitong sitwasyon, mas higit na importante ano ang nararamdaman ng immediate family, hindi po yung mga tao sa paligid nila. So yun siguro ang isa sa mga challenging, yung maraming may alam. Sorry. What do we get after? Oh, well, syempre, kabuhayan package kasama doon. But, ang higit pa doon, yung minsan hindi mapigilan ng family na mag-message sa amin ng pasasalamat on a daily basis. Minsan hindi nga lang text, minsan sasabihin pa nila sa araw-araw, maghihiwa-hiwalay kami na parang, uy, maraming salamat, ingat kayo, bukas ulit ha. Parang ayaw nila na mawawala kami sa presensya nila, yung may mga ganon. Siyempre araw-araw yun, but ang never fails is yung pagkatapos, nasabihin nila na, hindi namin alam ang gagawin kung wala kayo. Or, buti na lang nandyan kayo. Or,
ang ganda ng ginawa mo sa mami ko or ang ganda ng ginawa mo sa daddy ko, buti na lang ginawa natin to. Basta, mga ganon. Positive words coming from people we didn't imagine that we would be very close, or we never imagined that will trust us with the most fragile moment in their lives. Okay, so saan nyo ako pwedeng makontact? I have this one, Angel Hazel with Wings. You can send questions, you can PM me, follow, watch the videos, kasi baka yung ibang videos na napalabas na natin dito, baka nasagot na yung tanong mo. Another one is, we have a page, it's Angel's Funeral Event Planners. And another one is Angel's Memorial. You can check those pages and baka may mga tanong kayo na dun yung makikita yung sagot. Apart from messaging me, active ako sa pagsagot. Basta hindi ako puyat. So, thank you kasi nakikita rin natin na somehow na-accept natin lightly that this inevitable will come anytime. Sana dumating yung time na hindi tayo natatakot sa death. Because understanding death will make you live life and appreciate life better. Ako po si Angel Hazel with Wings.